Good morning, mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 04 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mikas, chapter 3. Ang mga katiwalian ng mga pinuno sa Israel. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Mikas chapter 3 verse 1. At sinabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel, katarungan ang dapat ninyong pairalin. Verse 2, ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo ay kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Verse 3, kinakain ninyo ang kanilang laman, binabakbak ang kanilang balat, binabali ang mga buto at tinatadtad na parang karning iluluto. Verse 4, darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Verse 5, ganito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Verse 6, sasapit ang gabi ngunit hindi kayo magkakaroon ng pangitain, lalaganap ang dilim subalit hindi kayo tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. Lulubog na ang araw para sa mga propeta, malagim ang kahihinatnan nila. Verse 7, mapapahiya ang mga manghuhula, pagtatawanan ang kanilang mga pahayag, sapagkat hindi na sila sinasagot ng Diyos. Mikas chapter 3 verse 8, subalit ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Verse 9, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel, nasusuklam kayo sa katarungan at binabaluktot ninyo ang katwiran. Verse 10, itinayo ninyo ang Zion sa pamagitan ng pagpatay, itinatag ninyo ang Jerusalem sa pamagitan ng kasamaan. Verse 11, ang kanyang mga pinuno'y nagpapasuhol. Muna bago humatol, nagpapaupa ang mga pari para magturo at ang mga propeta na may nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi na sa kalagitnaan natin si Yahweh kaya walang kasamaang darating sa atin. Mikas chapter 3 verse 12, kaya't dahil sa inyo ang Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin, magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem at ang burol na kinatatayuan ng templo ay magiging gubat. Nandito na tayo sa Mikas chapter 4, ang pag-iral ng kapayapaan sa daigdig. Ito talaga ang wish namin, Father God, kapayapaan sa buong daigdig kasama na ang Pilipinas, syempre. Mikas chapter 4 verse 1, darating ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. Verse 2, daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, halik kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Verse 3, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi, kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway sa pakikidigmay, di na magsasanay. Verse 4, sa halip, bawat tao ay mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos, wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 5, kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Ayan guys, walang ibang sasambahin kundi si Father God lamang. Matutubos sa pagkabihag ang Israel. Mikas chapter 4 verse 6, sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong
Titipunin ko ang mga napilayan at ang mga bihag at ang mga binihag, gayon din ang aking mga pinarusahan. Verse 7, ang mga pilay na nalabi ay bibigyan ko ng bagong buhay at ang mga itinapon ay gagawin kong isang malakas na bansa. Akong si Yahweh ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Zion sa araw na iyon at magpakailanman. Verse 8, at tungkol naman sa iyo burol ng Zion, kung saan binabantayan ng Diyos ang kanyang bayan gaya ng isang pastol, ikaw ay muling magiging sentro ng kaharian katulad noon. Verse 9, bakit ka damaraing ng malakas? Wala na bang haring mangunguna sa iyo? Namatay na ba ang tagapayo mo? Kaya't namimilipit ka sa sakit tulad ng isang babaeng malapit ng manganak? Verse 10, mamilipit kayo't dumaing dahil sa matinding sakit, mga taga Jerusalem, sapagkat aalis kayo sa lungsod at maninirahan sa kabukiran, itatapon kayo sa Babylonia, ngunit kukunin muli roon, iligtas kayo ni Yahweh mula sa kamay ng inyong mga kaaway. Bilisan na natin at ako'y tumatagaktak na naman ang pawis. Kaya nga hinaharangan ko yan ng bandana Itatapon, ulitin natin guys, yung verse 10. Mikas chapter 4 verse 10, mamilipit kayo at dumaing dahil sa matinding sakit, mga taga Jerusalem, sapagkat aalis kayo sa lungsod at maninirahan sa kabukiran, itatapon kayo sa Babylonia. Ngunit, kukunin muli roon, ililigtas ni Yahweh mula sa kamay ng inyong mga kaaway. Verse 11, maraming bansa ang nag-aabang upang salakayin ka. Sinabi nila, wasakin natin ang Zion, panoorin natin ang kanyang pagkawasak. Verse 12, ngunit hindi nila alam ang iniisip ni Yahweh, hindi nila nauunawaan ang kanyang layunin. Sila'y kanya lamang tinitipon upang parusahan gaya ng ginapas na trigo upang dalhin sa giikan. Verse 13, mga taga Jerusalem, humanda kayo at parusahan ninyo ang inyong mga kaaway. Gagawin ko kayong kasinlakas ng isang toro na ang sungay ay bakal at tanso naman ang mga paa. Dudurogin ninyo ang maraming bansa, ang mga kayamanang nasamsam ninyo ay ihahandog ninyo sa akin na Panginoon ng buong mundo. Basahin pa ba natin yung chapter 5? Tinitingnan ko guys kung okay. Mikas chapter 5 verse 1, mga taga Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinukubkob na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel, ang paghahari ng tagapagpalaya. Mikas chapter 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Verse 3, kaya nga ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga taga-Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Bethlehem Ephrata. Doon daw magmumula yung mamumuno guys Bethlehem Ephrata. Okay. Verse 3, kaya nga ang bayan ni Yahweh, pero angkan pa rin siya na Judah ha. Okay, verse 3, kaya nga ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Verse 4, pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon.
Verse 5, at sa kanya magmumula ang kapayapaan. Father God, ibigay mo na yan. Kung sino man yan yung... Pero kasi noong araw pa to guys Kaya nga dapat payapa na lang ang payapa na kasi nangyari na to sa kanila noong araw. Binigay na yung hari na magiging ano ba para magkaroon tayo ng kapayapaan sa buong daigdig. Kung sino man yung hari na yan. Okay, nandito na tayo sa Micah chapter 5 verse 5. At sa kanya magmula ang kapayapaan, ang pagliligtas at ang pagpaparusa, kapag dumating ang mga taga-Assyria upang sakupin ang ating lupain, magsusugo tayo ng sapat na bilang ng pinakamalalakas na pinunong lalaban sa kanila. Micah chapter 5 verse 6, sa pamagitan ng mga sandata ay tatalunin nila ang Assyria na lupain ni Nimrod at ipagtatanggol nila tayo kapag sumalakay ang mga taga-Assyria. Verse 7, ang mga nakaligtas na Israelita ay maninirahan sa maraming mga bansa, matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh at para silang ulan na dumidilig sa damuhan. Sa Diyos sila aasa at hindi sa tao. Verse 8, at ang mga Israelitang naiwan sa mga bansa ay magiging parang leon na maghahanap ng pagkain sa kagubatan, lulusobin nila ang mangkawan tupa at lalapain sila. Walang sino mang makakapagligtas sa mga tupa. Verse 9, sasakupin at papatayin ng Israel ang kanyang mga kaaway. Verse 10, at sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, aalisan ko kayo ng mga kabayo at sisirain ko ang inyong mga karwahe. Verse 11, gigibain ko ang inyong mga lungsod at ipabagsak ang matitibay ninyong tanggulan. Micah chapter 5 verse 12, wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Verse 13, wawasakin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan at mga haliging itinuturing ninyong sagrado at hindi na kayo sasamba sa ginawa ng inyong mga kamay. Verse 14, dudurugin ko rin ang inyong mga Diyos-Diyosang Asherah at iguguho ang inyong mga lungsod. Micah chapter 5 verse 15, ibabagsak ko sa inyo ang aking puot at isasagawa ang aking paghihiganti sa mga bansang hindi sumunod sa akin. Bukas na itong chapter 6 guys. Ang paratang sa Israel. Tsaka hanggang chapter 7 lang naman So, next bukas is Nahum na. Nawa, matapos na natin to. Konti na lang talaga. Bye everyone. God bless.